Kung tapat ang puso mo, makakamit mo ang tunay na pagmamahal na nakatadhana para lamang sa iyo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Hindi ko masabi kay Isagani ang paglisan ko. Pero sana, kahit aalis na ako, sana huwag siyang malungkot. Damian, ano ba tong nakasulat dito sa papel? Itago mo na muna, Isagani. Ilagay mo sa libro na binigay ko sa'yo. Sige Damian. Ilalagay ko sa unang pahina para makita ko kaagad. Kaya ito, nakita kong inilagay ni Isagani sa unang pahina ng libro ang sulat ng pamamaalam ko para sa kanya. Isang sulat na sana maunawaan niya. Isagani, parang hindi na yata titigil ang ulan. Sa sandaling ito kasi, malakas na naman ang pagbuhos ng ulan. Tila ba, sumasabay sa kalungkutan na nadarama ng puso ko ang bawat butil ng ulan na bumabagsak mula sa kalangitan. Damian, malapit na din palang dumilim. Baka abutin ka na ng gabi. Oo nga, Isagani. Sige, uwi na ako. Mag-iingat ka palagi ha. Tsaka, magpapakabait ka. Sa sandaling to, niyakap ko na ng napakahigpit si Isagani. Isang yakap sa huling sandali na sana maulit muli. Damian, magkikita ba ulit tayo bukas? Oo, Isagani, sige. Alis na ako, baka abutin pa ako ng dilim. Damian, mag-iingat ka. Sa mga ngiting nagmula sa labi ni Isagani, ito ang alaala na gusto kong tumatak sa isipan ko. Ang mga ngiti ng labis na kaligayahan. Mga ngiting sana makita ko muli. Tumalikod na ako at naglakad na papalayo. At sa pagbuhos ng malakas na ulan, tila ba patak din ng ulan ang pagluha ng mga mata ko. At sa bawat butil ng luha ko ay ang kalungkutang nadarama ng puso ko. Lumingon ako at tumingin kay Isagani. Nakadungo pa din siya sa bintana habang kumakaway. At ang mga ngiti sa labi niya, di napapawi. Paalam sa'yo, Isagani. Hanggang sa muli. Patawarin mo sana ako. Kasi di ako nakapagpaalam sa'yo. Pero huwag kang mag-alala. Babalik ako at sa pagbabalik ko, di na muling maglalayo ang mga pusong sadyang pinagtagpo. Paalam, Isagani.
lakas ng ulan. Sana makauwi ng maayos si Damian. Siguro bukas maaga akong pupunta sa kanila. Tapos maglalaro ulit kami. Kaya eto, habang naghihintay ako kay nanay, pinagmamasdan ko lang yung sulat ni Damian. Di ko alam kung paano basahin ang sulat. Titik lang ang nababasa ko pero di ko alam kung anong nakasulat dito. Pero bakit kaya ganito? Parang may patak ng tubig yung sulat. Wala namang butas yung bubong ng bahay. Parang basa kasi. Alam ko na. Baka natalsikan lang ng tubig. Pero bakit kaya ganito? Habang pinagmamasdan ko ang sulat, parang nalulungkot ako. Ewan ko ba? Kaya ito, tinago ko na lang ulit ang sulat. Ibinalik ko na sa unang pahina ng libro. At ito, nahiga muna ako sa silid namin ni nanay. Inaantok kasi ako. Ang sarap matulog. Ang lamig. Kaya pinikit ko ng mga mata ko. At iniisip ko lang ang masasayang sandali namin ni Damian. Sa paglipas ng mga sandali, di ko na namalayang nakatulog na pala ako. At eto, mula sa panaginip ko, bakit ganito? Nakikita ko si Damian sa panaginip ko. Masaya naman siya, pero bakit siya lumuluha? At mula sa malayo, nakita ko ang baghari kung saan naglalakad si Damian patungo sa dulo nito. Gusto ko siyang sundan, subalit di ako makaalis sa kinatatayuan ko dahil sa nakakasilaw na liwanag at napakalakas na tunog ng kidlat. Nagising ako bigla mula sa panaginip ko at sa sandaling to, umaagos na lang ang mga luha ko. Natatakot ako na tila ba naging sariwa ang alaala ng nakaraan. Ang alaalang sumugat sa puso ko at sa aking kamusmusan. Tatay, natatakot ako. Sa sandaling to, dumating na si nanay. Tiyakap niya ako dahil di ko na napigilan ng pag-iyak ko. Natatakot ako sa bawat nakakasilaw na liwanag. Natatakot ako sa bawat tagundong ng malakas na kidlat. Anak, huwag ka na umiyak. Andito na si nanay. Aalagaan ka ni nanay. Sa sandaling tila ba, naging sariwa ang sugat. Sa yakap ni nanay, puso ko ay nahimlay. Nanay, gusto kong bumalik si tatay. Anak, huwag kang mag-alala. Andito lang ako. At alam kong binabantayan tayo ng tatay mo. Kasi mahal na mahal niya tayo. Ewan ko ba, pero sa sandaling to, iyak lang ako ng iyak. At kung pwede lang sanang bumalik si tatay. Isang gabing tila ba napakahirap maging masaya dahil sa kalungkutang dumalaw sa isipang sumugat sa puso ng kamusmusan. Mahirap mang maunawaan ang plano ng kapalaran sa buhay natin. Hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa dahil ang katumbas ng pagsubok sa buhay mo
ay ang katuparan ng bawat hiniling mo na tunay na magpapasaya sa'yo at bubuo sa buhay mo.